Panibagong araw na naman mga ka-Gym 5, ating pag-uusapan na naman ang mga iba pang usapin na kung saan ay talagang isa sa mga kaganapan dito sa ating mahal na bayan, ang bansang Pilipinas. Pero bagong lahat, tayo ganun pa rin ay dalangin natin ay nasa mabuting kalagayan ng lahat nating mga kababayan saan mang sulok ng mundo. Ayan, talaga naman. Bago ang lahat, no, parating muna natin yung ating simpatiya, no, doon sa mga biktima sa pananalasa ni Typhoon Pipito, lalong-lalo na doon sa may Camarines, no, isa sa mga lugar sa Pilipinas na kung saan ay hinagupit nung Typhoon Pipito kamakailan lang at talagang nagbigay ng napakalaking problema sa mga residente at lalong-lalo na sa gobyerno, kasi responsibilidad na naman ng gobyerno ang tumulong para sa mga affected individuals sa bawat sakuna o pangyayari na magaganap sa ating bansa, guys. No, alam naman natin na hindi madali ang problema ang kinakaharap sa ating mga kababayan, lalong-lalo na kapag bagyo ang pinag-uusapan, di ba? Eh, pag bagyo na ang pinag-uusapan, ay ibang usapan na yan, kasi di natin alam kung ano ang maging epekto dyan, hindi lang sa bawat pamilya, kundi lalong-lalo na sa hanap buhay ng ating mga kababayan. Apektado na ang hanap buhay at lalong-lalo na ang ating ekonomiya, no? Paano kaya tayo makakabangon at makakaraos sa mga ganitong usapin kung laging mayroong mga ganitong kalamidad na darating, guys, no? Unang-una, apektado ang pamilya, problema ng gobyerno, apektado dito yung hindi lang sa infrastructure, kundi pati na dun sa agriculture, no? Sa agriculture aspects ay talaga namang isa sa mga napakalaking problema na kaharapin. Hindi lang apektado dyan yung residente na nandiyan, kundi buong Pilipinas, kasi kailangan punan kung ano yung mga kakulangan na mga pagkain, kasi wala yan wala talaga. Agriculture, palayan, maisan, at kung ano-ano pa mga tanim na naapektuhan ng isang ganong kalamidad, guys. Kaya isa na naman panibagong hamon ito sa ating national government na matugunan yung pangangailangan, dahil alam naman natin na kukulangin ang pundo ng lokal na pamahalaan. Bawat LGUs, kung ilan man yan ang naapektuhan, kailangan punan ang kanilang mga pangangailangan at matugunan sa pamagitan ng national budget mula sa ating national na proyekto, kung ano man ang budget na may bibigay dyan. Marami naman pera, no? Kahit ano pa sabihin natin gaano kalaki ang pundo ng gobyerno, ay talaga namang kung ganito na sunod-sunod yung mga lugar, mahihirapan pa rin, no? Pero sana naman kung ano yung kailangan, kung sino yung nangangailangan, yun yung sana yung mauna, di ba? Kasi wala na, sunod-sunod na no? Nung Christine, nung sino pa yung isa, di ba? At itong mga lugar na tinatamaan, Bicol Region, yung Catanduanes, Camarines, at kung ano-ano pa, no? Meron mga Catanduanes, Camarines, no? Talaga namang halos sila yung binabalikan ng bagyo, no? Yung mga magdaan na doon sa area na yon. Anyways, hindi naman natin masisiguro kung saan dadaan yung at sino yung tatamaan ng bawat kalamidad na yan. Ngunit ngayong mga pangyayari na yung nitong muli ay sila talaga yung madadaanan, no? Kaya alam naman natin na walang ano dyan ngayon, komunikasyon, kuryente, tubig, yan yung isa sa pinapakailangan ng tao, at lalong-lalo na yung mga basic needs, pagkain talaga ng taong bayan. Kaya sana naman ang national government through DSWD ay makapagbigay agad-agad ng aksyon. Anyways, tiwala naman tayo sa national government, may tiwala naman tayo sa local government, at sa iba pa na concern na talaga namang andun yung kanilang mga damdamin para tumulong sa mga nangangailangan. Sana naman ay ganun, ay mapadali at mabigyan ng aksyon. At matugunan ang mga pangailangan ng tao. Ito, umambon, no? Biglang umulan. Di ba? Nung umakyat tayo dito, bago tayo nagsisimula, wala yan. Tahimik at malinaw ang panahon dito sa amin. But ganito, malamang merong area, kasi umaambon, umuulan, merong area na kung saan ay malakas. No? Kaya mag-ingat tayo mga kabayan, no? Mga ka-Gym 5, ingat po tayo sa madulas ng daan, ingat po tayo at magdasalin tayo, no? In spite sa mga kaganap at mga pangyayari na nagaganap ngayon,
iba't ibang investigasyon, no? Sana naman ay magkakaroon tayo ng panahon para manalangin, no? Maraming salamat po talaga sa lahat. Sa mga di pa nakasubscribe, please subscribe guys sa ating channel, Agad Jim 5 TV, at huwag niyo kalimutan i-click yung ating notification bell. Maraming salamat, no? Mahangin sa labas nagugulat ako minsan kasi pumapalo yung pintuan. Okay, so bagong update, kailan kaya dadalo kaya at magbibigay kaya ng counter affidavit ito si Harry Roque, ang presidential spokesperson. Yes, tama, no? The former President Duterte, na isa sa mga inimbestigahan guys sa patungkol sa pugo dun sa may Purak, Pampanga, kung di ako nagkakamali, mukhang ganun yung laman ng kaharapin niya. At meron ng preliminary investigation ukol dito, at nabalitaan natin na hindi sumipot. Yan yung napagalaman natin. Iwan ko lang kung meron, i-update nyo ko, comment kayo. At hindi pa rin nakapagbigay ng counter affidavit. Pwede naman siguro, no? Hindi pwede naman siguro, abogado siya Alam na alam ni Atty. Harry Roque kung anong mga procedure na maring gawin, applicable sa asunto o reklamo laban sa kanya ng pagkakasangkot niya sa pugo na yan, no? Yung iba, based sa ating napagalaman, nakapag-counter na ng kanilang mga kontrasalaysay sa mga reklamo laban sa kanila. Abangan natin kung ano magiging kasunod dito. Abangan natin kung ano bang mga magiging update sa usapin ng investigasyon ng Senado at Kongreso. Disyembre na, Pasko na, bago mag-e-end kaya, ano kaya magaganap? Bago mag-e-end ang sesyon ng Senado at Kongreso. Pero napagalaman natin na saglit lang, approve agad yung proposed budget ni Bibi Sara. Abay, maganda, no? Para sa akin, maganda yan, no? Kasi malaki. Kano ba yun, di ba? Meron siyang malaki na proposal na budget. Pero maliit ito, i-compare doon sa kabuuang halaga at budget ng national government. Pero ito ay malaking kailangan, malaking pundo na rin para mapatakbo yung kanyang opisina, no? At sana naman, kung ano man, regardless kung masunod ba yung sa lower house, sa version ng lower house ng budget na umabot na lang ng 700 plus million mula sa 2.3 something billion na propose sa budget ni sa Office of the Vice President. Mukhang tinapyasan yun, di ba? Binawasan. Or mananatiling ganun ang halaga. Titingnan natin kung ano, regardless kung anong version ang masusunod para sa 2025 budget for the Office of the Vice President. Sana naman ay maging wala nang issue, no? Sana naman ay sa susunod na taon pa ay hindi na ganito ang investigasyon at usapan dyan sa Quadcom na yan sa Senado, na kung saan hinahanap yung ibang budget guys ng Department of Education noon. Anyways ngayon hindi na, wala naman yung confidential fund. At saka yung sa DepEd wala na kasi nandiyan na si Senator Angara ang pumulit sa kanya. Aantabayan na natin. Ang atin lang, kung meron talagang pundo at budget na nilaan ng gobyerno para sa opisina ng OVP, sana naman ay maging transparent at kung ano man yung mga kakulangan noon ay mas madagdagan pa ang implementation at programa ng OVP na maibigay sa mga nangailangan na talagang tunay na tunay. No? Para man maiwasan yung mga ganitong investigasyon na kung saan ay pinapaharap, pinapasagot. Syempre, kung maiipit ay ang sasabihin, talagang gano'n, no? Political harassment yan, gano'n yung mga sagot ni BP Sara. Pero kahit gano'n pa man, nagkakaroon ng mga press conference pagpaparating sa taong bayan kung ano yung mga gusto niya sabihin. Ang atin lang, sana na sa susunod na taon ay wala na. Hindi na mas maganito ang mga investigasyon guys. Okay? So hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong pagsama sa atin. Sa mga di pa nakapag-subscribe, please subscribe po, Jim 5 TV. At i-click nyo ang notification bell dyan sa baba para naman maging updated po tayo sa ating susunod na video. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas.